Hello mga kababayan, especially sa mga Filipinang single na wala pang AFAM. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung ano nga ba ang Filipinay Matchmaker at kung paano nga ba kayo mag-sign up. Ang Filipinay Matchmaker, hindi ito dating process na kagaya sa dating website. Ito ay isang matchmaking process na ako ang matchmaker. Matchmaker ako para sa Filipina at sa foreigners. Ang role ko as a matchmaker is I provide a service to Filipinas as well as to the foreigners. So, ang role ko as a matchmaker is I make sure na I provide a service sa foreigners na makakita siya ng Filipina na sincere and legit. At ang role ko naman sa Filipina as a matchmaker, i-make sure ko rin na makita ka ng AFAM na legit. Ginawa ko itong matchmaking service para ako yung tulay nyo sa forever nyo. Hindi lang ako ang tulay sa forever nyo, ginaguide ko rin kayo sa matchmaking process. And aside from guiding you ladies, I'm also offering counseling. At hindi lang counseling ang ino-offer ko. Nag-o-offer din ako ng guidance and advice. Para bang ginaguide ko kayo at kina-counsel ko kayo kung ano ba ang dapat nyong gawin in terms na makakita kayo ng AFAM right away or makamatch kayo ng AFAM right away. Like for example, na kung may situation ka na dapat mong i-improve para makahanap ka ng match right away. So me as a matchmaker, talagang ginaguide ko kayo. Para bang I'm all in one as a matchmaker. I'm not only an agent but I also give you a service that other people are not offering. So ang karamihan sa inyo, maraming tanong kung paano ba maging member. Karamihan kasi sa mga Filipina na nag-inquire, either galit sila or na-disappointed sila kasi daw may bayad. Yes guys, may bayad talaga kasi as a matchmaker, it's not easy. Diba nag-mention ako kanina kung ano ang role ko as a matchmaker. At sana guys, wag naman kayong magalit or ma-disappoint kasi as being a matchmaker, it's a lot of work talaga guys. Sometimes nga nakaka-overwhelm ang job as a matchmaker pero nilalabanan ko talaga ito para sa inyong mga Filipina, not necessarily sa mga foreigners. Kasi iniisip ko kayo. Nung nag-start kasi ako as a matchmaker about a year and a half ago, para sa mga Filipina, free lang talaga para magpa-member sa matchmaking ko. Kaso maraming Filipina ang nagtitake advantage sa service ko. Yung iba hindi magkamit at kung may makita naman akong kamatch nila, hindi sila mag-respond or mag-reply. At most of the time, hindi nila siniseryoso pag may mahanap na akong kamatch nila. Kaya nga ako yung kawawa kasi I dedicate my time para mahanapan kita ng AFAM pero hindi ka naman seryoso. Kaya nga nag-decide ako na magpabayad na lang ako para naman ma-value nyo ang effort na ginawa ko para sa inyo. Alam nyo guys, I spend at least 3 to 4 hours just to create your full bio and profile. At akala ng iba na easy lang magpa-member. Ang iba magagalit pa na I charge for service fee. Karamihan kasi sa mga Filipina, especially sa mga nag-inquire, gusto lang nila na free ride lang sila. Gusto nila na wala silang effort na gagawin. Ako lang lahat ang mag-effort. Paano ako makakain, makabayad ng electricity, makabayad ng internet, food, and accommodation kung free lang ako magpababayad? Dapat maintindihan nyo rin kung anong ibig sabihin ng word service. So magkano nga ba ang service fee? Kasi ito ang mga tanong ng karamihan. So when it comes to membership fee, wala siyang bayad kung magpa-member kayo. Ang pinababayad ko lang ay ang service fee ko, ang effort ko at ang value ko. So in terms of service fee, kung magkano nga ba, depende kasi sa marital status nyo, kung ilan yung mga anak nyo, ilang taon ka na, single ka ba or separated ka ba. Hindi lahat na pareho ang bayad. May iba mataas, may iba din maliit. I-explain ko yan sa isang video kung bakit nga ba iba-iba ang bayad. So 2 weeks ago at hanggang ngayon, at least almost 1,000 Filipinas ang nag-inquire kung paano nga ba magpa-member or makasali sa matchmaking process. Out of 1,000 Filipinas na nag-inquire, 2 lang ang nag-sign up kasi ang iba either galit sila or na-disappointed sila. So ngayon, alam nyo na kung paano ko kayo pinifilter. Pinifilter ko yung mga Filipina na hindi seryoso kasi siguro yung iba mga scammers sila. So next question is, anong mangyari kung magbayad na ako at mag-sign up na ako?
So after mong magbayad, mag-send ako sa iyo ng Q&A para fill upan mo. At pagkatapos mong ma-fill upan ang Q&A, mag-schedule ako sa iyo ng virtual interview. Normally, ang interview mag-last ng half an hour to 1 hour. Depende sa mga tanong ko sa iyo at depende din sa mga tanong mo sa akin. At pagkatapos kitang ma-interview, ini-edit ko or ginagawa ko ang full bio mo at profile mo. Kaya nga sabi ko kanina, it would take me 3 to 4 hours to complete your full bio kasi after the process of filling out the Q&A and interviewing you, then that's when I finalize your full bio. Ini-make sure ko kasi guys na ang full bio mo is mukha siyang professional para bang ginagawa ko yung resume niyo. At pagkatapos kong gawin ang full bio niyo, standby na lang and wait for your potential match. Kaya nga hindi ako magpapabayad ng membership fee monthly kung hindi magpapabayad na lang ako ng service fee. Kasi ang matchmaking ko is like a long-term investment for you. Hindi ko kasi magaranti kung kailan ko mahanap ang kamatch mo. Depende lang talaga na may foreigner na ikaw yung hinahanap niya or ikaw yung mapipili niya. Kaya nga kung mag-sign up kayo sa matchmaking ko, one-time fee lang talaga ito kasi this is a long-term investment for you. And of course, kung mababa ang pag-iisip mo at hindi mo naintindihan ang the word investment, hindi mo talaga ito maintindihan ang matchmaking process ko. Kaya nga ang iba nagagalit kasi hindi nila iniisip ang pagod at hirap na ginagawa ko. Marami ngang mga Filipina na nag-sign up, oh my God, Miss Helga, ito lang ang pinababayad mo, parang it's a lot of work for you. At tapos yung iba nag-complain pa. At guys, hindi ako nagpapabayad ng dollar, nagpapabayad ako ng peso kahit nandito ako sa Canada. Hindi talaga ako nabubuhay sa mga bayad nyo, pang snacks lang talaga ang bayad nyo sa akin. At kahit na nakakapagod ang matchmaking, hindi ako mag-give up kasi iniisip ko talaga kayong mga Filipina na walang afam. Kasi my goal is to help you find your forever. At marami din nagsabi na, Miss Helga, guarantee ba talaga yan? At sinasabi ko naman na, well, if you think or if you believe na makahanap ka talaga ng AFAM, then you need to trust the process. You need to trust my process at kailangan talaga na mahaba yung pasensya mo. Kasi of course, kung plano talaga ni God na hanapan ka na ng forever, of course, bibigyan ka talaga ng forever ni God, 'di ba? Kasi kung negative ang utak mo at wala kang faith ni God na makahanap ka pa ng forever, then of course, God will match your negative belief. Kaya nga, ang pag-sign up mo sa matchmaking ko, it's like investment na yan para sa'yo. God will give your partner at the right time and at the right moment. So kung naintindihan nyo ang explanation ko about sa matchmaking, siguro ang next question mo, saan ba ako magbayad para ako maka-sign up? So yung mga Filipina na nag-sign up, nagbayad sila sa akin through GCash. Kasi GCash is easy. So marami din ang nagtanong sa akin kung may website na ba ako. Ang sagot ko naman, wala pa akong website pero binibuild pa ang website. At kung nandyan na yung website ko, may way naman na maka-sign up kayo for free. Pero ang kaso, para na din kayong mag-sign up sa dating website. Ang problema, hindi na ako involved na mag-guide sa inyo or mag-counsel sa inyo or mag-advise sa inyo. Not unless kung mag-upgrade kayo sa matchmaking process. Then here comes Helga, the matchmaker, that to lie to your forever. Okay, so I hope na intindihan nyo na kung paano ang processing sa matchmaking ko. And now you know. Mwah!